yung makaupo. Mission or Missions Conference. Modesty aside, matagal na rin kami may mission conference. Pero hindi ibig sabihin mas marami kaming member kaysa sa mga member dito. At di rin ibig sabihin mas marami na kaming mission kaysa sa inyo. Ang aming lupa doon sa Parañaque ay hindi matabang lupa. Napakahirap. And yet we continue to fulfill the command of God for mission. Naalala ko nung 90s pa, si Elmer pa, kasama ko nag-preach, si Pastor Edgar, si Pastor Luri Montes, yung first conference namin, ang pamagat, Mission Possible. And we talk about 4 things, bawat isang speaker. Yung manpower, man-hour or time, machinery, and money. Yun ang aming paksa ng araw na yun. Pero at tagalan, natigil din ng mission namin, mission conference. Magastos may hirap pa sa bigayan ng church, kaya natigil. Hindi na muna kami nag-conference. Malimit akong naiimbitahan, modesty aside, sa ibang mission conference. Hindi lang makadalo ko di, nakapagsalita na rin. No? At nakita ko, nakaka-burden na, hindi na kami nag-conference. Kaya noong 2018, inumpasan uli namin yung mission conference na yan. At dahil dyan ay, may mission conference, nakakadalo ako speaker o hindi. Tinatanong ko, ano ba layunin ng conference? Ano ba target naming mga pastor sa isang konferensya tungkol sa mission? You know what? The common goals for missions are the following. Una, ensure that, sa PowerPoint na, the common goals for missions are the following. Una, to motivate the members of the church to fulfill or be involved in fulfilling the Great Commission. Yan ang unang layunin ng mission conference. Yung mga member, patuloy na mag-soul win. No? Lalo na hindi pa nag-soul win. I-challenge kayo, encourage kayo na mag-soul win. One of the reasons. Okay. Secondly, for ministerial calling and of God, no? to be made known and needed. Ibig sabihin, na kami ba, tinatawag ng Diyos para mag-missionary, misyonaryo. Tinatawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Ginagamit ng Diyos yung mission conference para magsuko ng buhay ng mga tinatawag niya. Alam niyo, nakakatuwa, nung kami dulo ng Chapel, Spiritual Leadership Conference, nung last night, bago kami umuwi, nilapitan ako ng isang young people. Hindi ko kilala. At sabi niya, naging speaker ako doon sa Makati. At sabi niya, narinig niya yung preaching ko. At ngayon ay nagbabible school na siya. So meron doon, no? Tinatawag ng Diyos. Kung ako yung maestro, si Pastor Balbin. Kaya yun kay Pastor Julian Nata. Ang message ako sa Facebook, sabi niya, Pastor, nung ikaw ay speaker kila Pastor Ojaw, di mo alam, doon ako nagsuko ng aking buhay para maglingkod sa Panginoon. And then si Abraham, Pastor Ricky, sinabi niya sa akin, Pastor, yung mensahe yung ginamit ng Panginoon para magod sa panawarin niya na maging misyonaryo. So, isa yan sa layunin. Bakit ka matagal ka nang tinatawagan ng Panginoon na magsuko na iyong buhay sa ministry, no? At gamitin ng Diyos ang mga mensahe ng nakaraan at kahit ngayon para yung tawag na yan ay hindi mo natanggihan. And pangatlo is to move the church to support financially missionaries and their mission work. Kaya sinabi ko magastos sa mission,
Kagaya sa amin, nag-iimbita kami ng mga pastor. 18 pastor, 20. Nakaraan, hindi ko lang alam kung ilan kayo, no? Yung bawat isa niyo, kahit paano, kinalage yung mga member na magkano kami ng offering at bibigyan ng love gift yung mga pastor. Tulungan namin kahit paano yung mga pastor na aming inanyayahan. Yun ang layunin ng Mission Conference. Kung wala pa sa inyong nagsusuporta sa pastor, i-challenge kayo na maganda pa lang mag-support ng missionary. Maganda pa lang mag-support ng pastor. No? At yun po yung nawa ay maging bunga ng conference. 3 taon na, 5 linggo. Nagsusuporta ka naman ng missionary. 3 taon na, 5 linggo. Nagsuko ka naman ng iyong buhay. 3 taon na, 5 linggo. Nagsusoul winning ka na ba? Ang ibig sabihin, pag hindi naganap yung mga bagay na yun, hindi mo naintindihan bakit may mission conference. Walang kabuluhan sa buhay mo, yung mission conference. Hindi nangyari layunin ng Diyos para sa buhay mo. Bagamat ang mga bagay na yun, sabi ko na worthwhile goals and part of a greater picture. Tama yun. Pero higit sa lahat, they are not the primary reason for the church mission. Hindi rin sila yung pangunahing dahilan bakit may missions conference. Biblical mission is not anthropocentric. Ibig sabihin, man-centered. Hindi lang para sabihin, dumami ang church, dumami yung mga misyon, no? At dumami yung mga tao, man-centered dyan. Okay lang na maraming tao, pero higit yan ang layunin ng mission conference. It is not anthropocentric. It is not ecclesiocentric. Hindi para dumami yung church. Hindi para sa church ang pangunahing layunin ng mission or mammon-centric sa pera. Ay, may mga ibang mga magagawa, gustong dumalo ng mission conference dahil nga sa maraming pakimkim. Pinupunta nila yung mga simbahan na malaking mag-love gift. Magmapatiyan ng ministry. Pero hindi yan lang talagang dahilan. Sabi lang ni Pastor Elmer yung mammonism, love of money. Mali rin. Mali rin na layunin. And most especially, hindi egocentric. It's not about pagaling yung pastor, magaling yung member, magaling yung church. Hindi pagalingan yan. Hindi yan ang pangunahing layunin ng missions conference. Biblical mission is theocentric. Amen. No? It is theocentric. Dapat nakasentro sa Diyos. Diyos ang dahilan, bakit natin gaganapin yung mission. Diyos ang dahilan kung bakit natin susundin yung mission. It is Christocentric. Kapangalan natin si Kristo sa mundo. Hindi yung ating reliyon, hindi yung pastor, hindi tayo, kundi si Kristo. Yan ang layunin talaga. No? It must be done first and foremost for the glory of God. Bakit kailangan kong mag-salvining? Bakit kailangan kong magsuko na aking buhay? Bakit kailangan kong sumuporta, maging tapat sa pagkakalog? Because that will glorify God. Layunin natin dito, hindi ko ano pa man, kundi para luwalhain ang Diyos. Yung kasimple lang, kung bakit tayo ay tinatag ng Panginoon. The very reason why He established the church. Sabi ng Ephesians 3:21. O kayo po magbasa para hindi ako masyadong mapagod. Okay, handa, basa. And to Him the glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen? Amen.
Him be glory in the church. Hindi sa choir. Baka maganda choir nyo, ha? Praise the Lord. Hindi sa simbahan, maganda simbahan, maraming member. But unto Him, si Jesus Christ ang dahilan ng lahat ng gawain ng Iglesia, kasama niya yung mission. Sabi ng 2 Thessalonians 1:11 and 12, kayo ulit magbasa. Pasensya na. Basa. Wherefore also we pray always for you, that our God will not be worthy of His calling, and fulfill all the good pleasure of His goodness, and the word of faith with power, That the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Amen. The Lord Jesus Christ may be glorified in you. May Bible ba kayo? Nasaan? Guhitan niyo yan. Alam niyo na ba yan? Guhitan niyo. Paalalahanin niyo sarili niyo lagi na ang church for the glory of God. Ano mang gawain ng church for the glory of God? Ano mang inuutos at tinuturo ng pastor for the glory of God? Kung naiintindihan ng mga membro yan, walang rebelde sa church, walang division sa church. Alam mo kasi natin, yung rebelde at division, hindi nakaka-glorify sa Diyos. We will be united. We will cooperate. And sa Romans 15, 5-6, basa uli, handa basa. Now the other nations and consolation grant you to be like-minded, one toward another, according to Christ Jesus, that we may be one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. We are to be one mind and one mouth in glorifying God. No, hindi dalawang layunin, dalawang gawain. Isa ang pangunahing layunin natin, and that is to glorify God. Amen. Mission ay para i-glorify ang Diyos. Siyempre, huli sa lahat ay 1 Corinthians 10:31. Okay, alam na rin na iba yan, pero basa uli. Do all. Mission. Do all for the glory of God. Kaya nga sa Westminster Shorter Catechism, tinanong, what is the top purpose of our existence as a believer in the church? Sinagot, to glorify God and to enjoy Him forever. So, ang mission na ito is to glorify God and to enjoy Him, to enjoy His Word, to enjoy His will, to enjoy His Word. So, tanong ko, why is missions such an important part na ating Christian ministry focus? Why is mission such an important part of our church ministry? Wala ba? Nasa slide. Why is mission such an important part of the scriptures? How important is missions to the New Testament church? Yan ang mga tanong dapat nasa isip natin pag may conference. Why? Bakit mahalaga? Paano mo matutupag yan? Bakit mahalaga? Una, because missions began with God. Missions began with God. Unang-una tumibok sa puso ng Diyos ang mission before it was ever breathed as life-sustaining force sa kanyang iglesia. Mission began with God. God's heartbeat is mission. Ang tibok ng puso ng Diyos ay misyon. Mission. Our God is mission-minded. Ang Diyos natin, He is mission-minded. Sabagat kung hindi siya mission-minded, wala tayo dito. Wala tayo dito ngayon.
Hindi ka ligtas ngayon. But thank God, because He is mission-minded. May tinawag siyang pastor upang gamitin sa ating buhay, upang maginan tayo ng Ebanghelyo. So pangalawa, the Bible is a record of missions. Yung Bible mismo, na hawak ninyo, na hindi binubuksan. Paano natin nasabi? Mula kay Abraham, mula sa tawag kay Abraham, pangalawa sa uman ng Diyos sa Israel, maging nation of priests at maging light sa Gentiles. Hanggang sa church, the commission of God to the church, at sa Great Tribulation, yung 144,000 Jews, mga missionaries yun. Sa ganung pamamagitan, sa pamamagitan ng nakita nyo, ang Biblia is about mission. Sa Old Testament and even in the New Testament, sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa inaharap, it's about mission. And the gospel has given us is a missions message. The gospel is a missions message. It will not save every sinner. There will be no reason to take it to every nation. But the gospel is the power of God unto salvation. It is the missions message. And the Great Commission is a missions mandate. No, yun ang utos. The Great Commission. It identifies the Lord Church as the center for world evangelism. Nakikinig ba kayo? Amen. Naintindihan niyo ba? Ang misyon na mahalaga. It is not for anything else but to glorify God. And the Bible, the Gospel, the Great Commission, and God Himself are all has something to do with mission. Kaya tama lang, naisipan ng church, magkaroon ng mission conference. Pagtupad sa kalooban ng Diyos yan. Hindi pagdagdag ng programa lang o pasanin sa tao. No! Pagtupad sa kalooban ng Diyos. Let me quote some world personalities na maganda sinabi nga tungkol sa mission. Mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga mangaral na inipo ng Espiritu Santo upang patutuhanan sa atin ang kalagahan ng mission. Una, si George W. Peters. Yan siya. Sabi niya, God is a God of missions. He wills missions. He commands missions. He demands missions. He made missions possible through His Son. He made missions actual in sending the Holy Spirit. So sabi ni George W. Peterson, sabi ni David Livingstone, God had only one son, and He was a missionary. Hello? Amen. Jesus Christ was a missionary. Si Henry Martin, na pioneer missionary sa Muslims sa India at Persia, sabi niya, the Spirit of Christ is the spirit of missions, and the nearer we get to Him, the more intensely missionary we must become. In other words, yung involvement ng isang church na isang Kristiyano sa mission, yun ang indication o pahiwatig na malapit ka sa Panginoon. Mas malapit ka in relasyon mo sa Diyos, nagiging mas lamang closer because you, like God, ang heartbeat ng puso mo ay naging katulad ng Diyos, heartbeat for mission. Sabi ni Oswald J. Smith, any church, listen and read, any church not involved in the Great Commission has forfeited its biblical right to exist. Forfeited yung right mo. Walang kapuluhan ng pagtitipon ito kahit gaano ka nakisimbahan,
kahit gano'ng maraming mga member, kung hindi tinutupad ng Great Commission, hindi involved sa mission, walang kabuluhan ang pagtitipon ito. That's how important the mission is. Sabi sa Lausanne Covenant, sabi, next please, a church that is not a missionary church is contradicting itself and quenching the Holy Spirit. If you're not a missionary church, you contradict your calling. You contradict the purpose of God. Bakit? Tinatag ang iglesia at ginigrieve natin ng Holy Spirit. We are grieving the Holy Spirit. Sabi ni Mike, estatura. Wala akong picture niya, hindi ko alam ang tsura. Pero maganda sinabi niya, the mark of a great church is not its seating capacity, but its sending capacity. Hindi pala karamihan na ako sa simbahan. Hindi kung gaano karami humahayo at nakangalan ng Ebanghelyo at nag-win souls. Ginagawa ko ang kalooban ng Panginoon. Sabi niya, unknown. The true greatness of any church is not how many it seats, but how many it sends. So, siguro, masaya-saya natin dahil marami kayo, wala na simbahan. Pero tanong, how many this church sends? Kano na karami ang mahayo at mangaral ng Ebanghelyo? Kano pa karami ang susuko ng buhay para maging misyonaryo? You see, that's what the well-known and unknown Christians talk about mission. At uli sa lahat, Charles Spurgeon. Sabi niya, every Christian is either a missionary or an impostor. Saan tayo nakabila doon? Missionary o impostor? At least pastor din, pastor. Are you missionary or impostor? Kasi hindi ka missionary if you're not involved in mission. At hindi, ulitin ko, hindi pagdalo lang sa conference, but fulfilling the will of God sa inyong buhay. No, may reklamo. But puro quotations. Napasin na nga ng iba, pag ako nag-preach, modesty aside, but puro quotations. Meron dahilan eh. Sabi, basahin niyo Ecclesiastes, chapter 12, verses 9 to 11. Si Solomon, naiintindihan ba ako? Oh, salamat man. Si Solomon, sabi niya, tingnan niyo, and moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge, yet he gave good heed and sought out and set in order many proverbs. The preacher sought to find out acceptable words, and that which was written was upright, even words of truth. The words of the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. In other words, si Solomon nagbabasa yan ng mga libro. Nag-research yan. Titingnan niya. Maganda ito Maganda sinabi nito, maganda itong nabasa ko. Yun ang koleksyon niya ng kanyang kaalaman. No? I-consult mga quotations. Consult the Word of God. Hindi masamang mag-quote ng quotations sa mga tao na ang sinasabi naman hindi laban sa Word of God. And this is my basis. Bakit tayo
nagkonsultation mula sa mga tao na pinapalahanan tayo tungkol sa mission. Balikan natin yung teksto. Isaiah 54. Sabi dyan, tungkol sa barren woman that will have more children kaysa nag-asawang babae, signifying that God will restore and multiply the people of Israel. Israel lang yan muna. Israel yan. Okay? Hermeneutics, Israel muna yan. Okay? Patungkol sa kanyang kalagayan, pagkatapos silang maging captivity, nagkaroon ng 70 years captivity sa Babylon. Walang bunga. Okay? Bagamat ang music context naman refers to Israel, pero interpretation nito ay applicable hindi lamang po sa individual na tao, kundi sa church as a whole. Sabi ni W.H. Barlow, sabi niya, Isaiah 54 is peculiarly a missionary chapter. So tama lang gamitin text ito sa mission. Because sabi niya, although patungkol sa Israel yan, it's a missionary chapter. Sa mga dyan tinuturo that the grace of God, yung kaligtasan ginawa ni Kristo, sa chapter 53, ay aabot sa mga hintil na katulad natin. Anong nangyayari? May mga missionary that they will bring them the gospel sa ating mga Gentiles. Hindi naman talaga tayo original na nakalagay doon sa Bible na di pa natin alam, religious pala tayo. Alam lang natin, Israel. Ganyan dito, pagkatapos ng successful redemption na ginawa ni Christ, chapter 53 na Isaiah, pinabanggit sa atin yung extension of God's grace sa ating mga hintil. And we ought to thank God for that. Salamat Diyos. Hintil kami. Sabi sa Ephesians, di tayo bayan ng Diyos. Hindi tayo pagtutuli. Kaaway tayo. And yet that did not stop the grace of God para maligtas tayo. Thank God for the mission. For the mission. You know what? Si William Carey, hindi niya kaano-ano si Stephen Carey. Si William Carey, na pinanganak noong 1761, pero ba nito? Kasi gina ni William Carey. At namatay noong 1834. Siya po ang tinatawag na Father of Modern Mission Movement. Siya po ay nag-mission sa Calcutta, India from 1793 hanggang siya ay namatay. Sinalin niya ang Biblia sa 6 na language kasama na yung Hindi language. At pagtayo siya ng mga schools, hindi man yung may school. Ginagawa talaga ng mga missionary. Pagtayo siya ng mga schools at university ba nga sa India. Nung siya'y bata pa, walang masasabing magiging missionary si William Carey. Pag nakita mo siya, hindi nyo isipin, magiging missionary yan. Bagamat siya'y matalinong estudyante, tumigil siya sa pag-aaral. At dahil yan, he was not polished and sophisticated at all. Ang kanyang ugali, medyo may crude, pagka-crude yung kanyang ugali. And he was not physically impressive at all. Hindi mo sasabihin, pag dumaan siya, sasabihin na babae, wow, okay. Opa, papa, hindi, sino, ewan mo, mahal pa. Dadaan hindi mo pansinin. Kaya huwag kang may malungkot pag hindi ka pinapansin.
Hindi ka nag-iisa. May pag-asa ba? Okay. Ang sama niya, ang reputation niya nung siya young people pa, ay hindi tapat. It was not honest. Pero ang Diyos gumawa sa kanyang buhay. Agayin natin. Ang Diyos ay gumawa sa kanyang buhay. Nung 17 years old siya, nainlove siya sa mga sulat, sa mga sermon ni Jonathan Edwards. Sabi niya maganda. At nag-aral siya, natuto siya ng Greek, Latin, Hebrew, Dutch, French, and Italian. Naingalit siya mag-aral. At lahat ng yun ay gagamitin ng Diyos para sa pagmimisyon niya sa India. Sa India. Now, yung 20 years old siya, napag-asawa naman siya. At pangalan na asawa niya ay si Dorothy. May Dorothy ba rito? Noong age 23, he started preaching and teaching the Word of God. And at the age of 30, released niya yung very precious, famous sermon for which he is still remembered until now. He preached it sa isang Baptist Association. Ang teksto na ginamit ni William Carey ay Isaiah 54:2. Yung text, Isaiah 54:2. Sabi ni Michael Hickey, church history and historical theology, dito niya pinreach yung expect great things from God, attend great things for God. That's the title of our message. Expect great things from God, attend great things for God. Yung sermon niyang pamagat ay Deathless Sermon na kanyang pinangaral noong May 30, 1792. His sermon played a pivotal role in inspiring the modern missionary movement. Ito naging daan para maging mainit yung tungkol sa mission. Siya ginamit ng Diyos magkaroon ng revival sa mission ang Iglesia. Sabi ni J.T. McCow, William Carey's sermon on the text, which he preached at Nottingham, marked an epoch in the history of Christianity, for it aroused the Church of Christ to a sense of its responsibility for the conversion of the heathen and the evangelization of the world. So last part, attend great things for God. You want to enlarge, stretch forth, lengthen, and strengthen. Then at the end, sabi niya, expect great things from God. Ang preaching ni William Carey ito, again, nagkaroon ng influence to challenge his hearers to expect great things to God and to attain great things for God. Nakita niya kasi na ang church walang desire to support mission, to do mission, to spread the gospel. Nakita niya talaga. Bagamat, alam nila yung sinasabi ng Ephesians 3:20, God is able to do far more abundantly than all. Pero nakita niya, hindi kayang panghawakan ng mga Kristiyano yung Ephesians 3:20. Will you kindly show Ephesians 3:20 lang? Ephesians 3:20 lang. Please. Wala ba? Ayan. O, handa, basa. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power
So alam natin yan eh. Pinukot natin yan eh. Yung mga Kristyano yun, alam din nila yan. Now unto him that is able to exceedingly abundantly, to do abundantly above all that we ask for. Alam niyo na. Pero nakita niya yung church, hindi kayang ipamuhay. Memory verse lang, ginukot lang, pero hindi nakita sa kanyang buhay. Lalo na sa layunin ng mission. Sa layunin ng mission. Kaya hinamon niya. He challenged them to think bigger and expect more from God. Sabi nga ni Pastor Elmer, to think bigger and expect more from God. So, I want you to ask yung mga kapatid, or ask ourselves. We need to ask ourselves whether we really expect God to do far more abundantly than all we ask or even think. Alam natin yung verse, pero totoo ba sa buhay natin yung verse? Pakikita ba yung sa ating buhay? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa Santo Niño, ang hirap magsolvino niya. Ang hirap. Katoliko sarado eh, Santo Niño nga eh. Muntik mga kami, magiging Santo Niño Baptist Church eh. Ang pangit ng logo, kaya hindi ko tinuloy. Pero kahit gano'n kahirap, tuloy lang. Siya lang, hindi mo alam. May tumatanggap. May mga tumanggap. Napakatindi na congratulations mo doon sa amin eh. May mga kami invitasyon eh. Hindi lang nanalo, hindi kalooban ng Panginoon. Pag-pesta, sarado talaga yun. Sarado. Pero kahit gano'n, may mga taong naliligtas. Hindi man madami, pero may naliligtas. In fact, sa April, may evangelism kami. Tuloy lang. Sabagat hindi natin ginagawa yan para sa tao, kundi para sa Diyos. At pag tayo pahulog sa, alam natin yung verse, pero hindi natin mapanghawakan. Mapang-hypocrite natin, alam natin Ephesians 3:20, pero hindi natin mapanghawakan na kaya ng Diyos maligtas ng mga tao. Kahit man napakatigas sa puso niya, kaya yung baguhin ng Diyos sa kanyang tao. So the key to expecting great things from God and attempting great things for Him is realizing that He is the one accomplishing the work through us. Hindi tayo magliligtas. Ang Diyos ang magliligtas. Ang trabaho lamang natin, pagbahagi ng Ebanghelyo. Balanggalap ang Ebanghelyo. Mag-share ng Ebanghelyo sa tao. Mag-share sa magulang mo, sa kapatid mo, sa klase mo, kasama mo sa trabaho. Mag-share ng gospel. Nagtitiwala ka na ang Diyos na nagliligtas ang hipo sa kanilang puso. Our motive must be to glorify Him. And I discovered that when we stay consistent and don't give up, God is faithful to use us. Gagamitin ka man ng Panginoon. Gagamitin tayo ng Panginoon. Kaya, salamat kay Pastor Elmer, diniscuss niya na. At yung ibang pastor, yung Isaiah 54. Kaya bibigay ko nila ang outline. Aga pa pala yun. No. So, anong problema? Sa verse 1, let's go back. Expect great things from God, attempt great things for God. Verse 1, basa.
baog, walang anak. No, sabi ng Diyos, mawit ka. There is a call to rejoice. No, we have here the call to rejoice. At tagal na namin nag-mission eh. Nag-try akong sumunod, nag-try akong mag-soul win, nagsusuporta ako, pero parang naog pa rin eh. Parang walang nangyari. No. Tuloy lang. A call to rejoice. Kaya nga, dito nakita natin baog, pero maganda ka. A strange command, kahit na bago mangyari yung miracle, a supernatural compassion that God will extend His grace sa ibang tao. God will extend His grace. We wrote His miracle sa iba. A supernatural, a sure confidence that God's promises are greater than our present prayer. Ang pangako ng Diyos, tutuparin niya ang kanyang pangako. Tutuparin niya ang kanyang pangako. Kaya ang hamon sa akin dyan, ang hamon to make room for God's increase in your life. Make room for God's increase in your life. Sabagat faith moves first, then favor follows. Kailangan muna tayo magtiwala, sumunod sa Diyos, bago yung favor will follow. Again, faith moves first, then favor follows. Secondly, sa verse 2, a challenge to readiness. Sabi dyan, verse 2, handa, basa. And God's grace of like them, and let them stretch forth the workings of thy application. Spare not, and thy works, and strengthen thy faith. So sabi dyan, to widen your perspective, yung vision nyo. Luwakan natin. Stop thinking small. Ito lang kaya ko eh, ito lang tayo eh. No. God desires increase. Gusto ng Diyos na maraming pang mabot ang Ebanghelyo. So widen your perspective. Work in preparation. Kailangan, tama yan, may conference. I-prepare tayo nito to do the mission. Diba, pag dalo-dalo mo sa church, lumalag mo ka sa pananampalataya. You are being prepared for the mission work. And wait with projection or expectation. Ibig sabihin, asahan mo may maliligtas. Asahan mo may mangyayari. May maabot ang Ebanghelyo. Kaya nung punta ako sa Santo Niño, tunguna sabi ko, ayoko nito. Nagpunta na ako nun eh, ayoko nito. Mukhang mahirap. Di natutulog mga tao. Ang daming taon may sabi. Di natutulog ng mga tao. Ayoko nito. Mag-iingat ka lang sabi ng ayaw mo. Paano ayaw mo? Yun bibigay ng Diyos sa'yo. Doon ako dinala. Ang hirap talaga mag-soul winning. Ang hirap. Nung first day namin mag-service, 75 kami. Wow! Oo, wala bang bintana eh. Kaya napahingo ako, pag-uulan sa loob eh. Dami ah. Yung next Sunday, konti na lang. Ano nangyari? Tinanong ko, ay mga kamag-anak, mga lolo-lola, nakaabang sa labas ng church. At pinagalitan lahat ng dumalo. Wala kang mamanahin sa akin. Totoo yun. Hinandangan. Sabi ko, pambihira. At least manatra. Yun ang mahalaga. Yung children's department namin dumami. Kasi sa first floor lang kami dati, di ba, pasover. Puno-puno sa doon, mag-second floor tayo. Kasi dami ng bata eh. Yun ang pag-asa natin, mga bata. Hindi na tapos second floor. Kumunti yung bata. Ano nangyari? Ay yung religion teacher, mas mahusay mag-soul winning. Pinuntahan yung mga magulang. Pag hindi nyo pagbayagin nyo, anak nyo dumalo sa baptist,
hindi kayo makakapag-first communion. Ganun ko din yung pag-uusig doon. Hindi kayo makapag-first communion. Ang dami yung walang bata. No? Nititingin ka sa resulta lang at hindi sa kalooban ng Diyos. Na ginagawa mo kalooban ng Diyos eh. Siya magliligtas eh. Hindi naman tayo eh. Madi-discourage ka dun sa santo ninyo. Hindi, madaling mag-solve nun. Kaya nga din nakakatuwa tayo, daming Baptist Church sa Dasma. Ang daming mga member. Diba? Napaka-productive ng soul winning sa lugar na ito. Kaya nga, walang kwenta kang taga-Dasma ka, o member ka ng Dasma, hindi ka soul winner. Ang dali mag-akin ng tao dito. Ang kailangan mo lang, magbahagi na Ebanghelyo. Huwag mong iaso sa iba. So yun ang hamon. To make room for God's increase in your life, in the ministry. And faith moves first, then favor follows. Kaya yung challenge sa atin is to widen your perspective, work in your preparation, and wait in projection. I hope and pray the Vision Conference has prepared your heart, your life, for the ministry, for the mission. Hindi ka taka, pagpainit lang ng quit dyan sa sila. You're not just an ordinary member. You're a missionary. You will share the gospel. And sa verse 3, we are to claim revival. Sabi ng Diyos, claim revival. Sa verse 3, handa, basa. So sabi yan, break forth in blessing. Break forth in blessing. Dating patay, buhayin. Magkaroon ng buhay. Break forth in boundaries. Dating limitado, now hindi. Walang hanggan. Walang hangganan, ay ibig ko sabihin. And break forth in boldness. When God moves, there is no stopping His power. Kaya may revival. Kailangan lang i-claim natin yung revival. I-claim natin. Pagkatapos ng conference ito, ang dami nang napakinggan nyo. Kung i-claim niyo yung Word of God at gagawin niyo yung salita ng Diyos, naku, kukulangin kayo ng sila. Sa lugar na ito, kailangan niyo talaga mag-second floor. So I'm not kidding. Hindi katulad sa amin yung Dasma talaga mayaman sa kaluluwa nito. So claim the revival. Claim the revival. And last but not the least, a comfort to remove fear. Tingnan niyo sabi dyan sa verse 4. Handa, basa. So, takot ka ba? May takot ba sa puso mo? Gusto kong Panginoon eh. Kaso takot ako. Naalala ko sa Bible school ganun. Ako eh. Nakita siguro ako ng may suklong ba? Nag-jot down ng note. Hindi ako Bible student. Nilapitan ako. Sabi ba, why don't you try na mag-sit-in sa Bible school? Eh wala naman akong gawa eh. Hindi nag-sit-in ako. Napasok na si sister ko niyo eh. Sa Sunday school, diba? Yung Bible school. Eh pagdating ko, nang bato nag-eraso si Mrs. Lumba. Tanda ba, yung bato nag-eraso si Billy Patabi na eh. Tapos tinanong ako, sit-in na ako. Tinanong agad ako, hindi na ako bumalik. At sa church, nasa likod na ako. Wala sa unahan. Eh hindi na ako nakarinig ng Sunday school.
Pero narinig ko yung mga chismisan sa likod. Tapos nagkaroon trabaho sa Maynila. Nakakaya. Nagkakabit kami ng tiyo ko ng jumper. Dalawang araw ng trabaho. Libo sa luwa. Nung 80s yun. Malaking bagay yun. Uwi ako, mayroong pinakbuffer, may bisware. Tungkol ang nanay ko. Pero malungkot po sa akin. Malungkot. Bago yun, nagpipreach sila, Pastor Bell, gabi-gabi, Pastor. Sa ending ng preaching na, magsuko kayo ng buhay. Ako nandun, kanta natin yun. Dapat tayo for all my sins. Sabi ko, Lord, nagsistansa. Sumunod, Lord, nagsistansa. Hanggang natapos yung kanta, every Sunday evening, no, kidding aside. Alam mo yung Diyos na, nagsistansa. Alam mo yung dumating yung time, di na ako tinatabla. Ito ang delikado sa mission conference. 5 Sunday, baka nung first Sunday, hindi na ba kamay. Sabi mo, nagsistansa. Pero baka pagdating sa araw na to, matigas na ang puso mo. Alam ko na yung member na dating transfer, naging member of church. Kasi mabait sa pastor, sabi niya, Pastor, nung una akong dumating dito, at nag-match ka, tinabaan talaga ako. Tinatamaan talaga ako ng preaching. Pero paglipas ng panahon, Pastor, hindi na ako tinatablan. Pastor, anong problema mo? Wala si Pastor problema. Hello? Sabi ng isa yung dyan, ang puso natin, bilog. Ano ba? Bilog. Merong tatsilok matulis ang dulo. Kapag may mali tayong ginawa o desisyon na hindi natin ginawa, iikot yung tatsilok at masasaktan ang ating puso. Aray. Mali ginawa ko. Aray, nakulubig ko. Pero pag binabayaan mo yan, napupudpud yung tatsilok, wala ka nang nararamdaman. Hindi ka na nakukonvict. Sana hindi pahuli lahat. Sana nakukonvict ka ba? Sana may mangyari sa buhay mo pagkatapos ng conference ito. Pero kung dahilan mo takot lang, balik ko sa Bible School. Sabi ko, nag-camp kami. Pinakamagandang camp, di ba? Pinakamagandang camp. Yung pinuyog ng mga pasosida, may kaunsilan. Tapos dahil kinausilan, member kami ng choir, di kami pinakanta. Tanda mo yun, may accordion eh. Yung ano. Basta kami pinakanta. Yung pinagbabawalan ng magsampay ng damit, yung mga babae ng grace, nagsampay sa labas. May nag-away pa. Pero sa last preaching, di ko wala sino preach yan. Pero sabi ko sa mga Panginoon, hindi ko na kaya, na-try ako eh. Kalahati na sana ng taon sa Bible School. Hindi ko na kaya. Kung sana nag-umpisa yung Bible School, baka pwede ba? Kalahati taon, tinry ko po. Pag-uwi namin sa GMA, magpapatutuwa yung mga ambers. Patutuwa ako na sa likod, di ako magpapatutuwa. Sabi ni Mrs. Tumba, ano ba so? Uumpisahan ang Bible School mula sa umpisa. Patay. Kaya kita ko sarili ko, bunyi pa ako nun. Lumapit ako sa harapan, pag-Bible School po ako. You know what? Hindi ko pinagsisiyan. Hindi ko pinagsisiyan na tumugon ako sa tawag ng Diyos. Ang mga klase ko patay na eh. Dapat na yun, third year high school, patay na ako eh. Ito pala yung layunin ng Diyos sa akin. Papag-aking pa ng kaluluwa, papagbahagi na Ebanghelyo. Kaya alisin mo yung takot. Let this come. I come to revive. Freedom from fear. Pagkakatayin, freedom from failure. And freedom from false identity.
Your past is not your prophecy. Yes. Kung pangit ang kututuan natin, hindi ka naging tapat na karaan. That is not the prophecy of your life. Pwede kang magsimula ngayon. Pwede tayo mag-umpisa ngayon. Kaya ang ating call to action is to walk in confidence. God is your Redeemer, not your reminder of failure. God is our Redeemer, not our reminder of our failure. As I now close, naunawaan niyo naman, mahirap din sa akin ito. It's not your fault. Pero siguro gusto rin gamitin ni Diyos na kahit nasa gusto, may stroke, this is not about me. May ganun pa. Hindi na pigilan maglingkod eh. Ikaw ang lakas-lakas mo. Mas magaling pa sa akin. Pero hindi mo ginagamit sa Diyos. Shame on you. Hindi ka ba nahiya? Hindi ka ba nahiya? Kaya nga, yung ating conclusion, are you in a barren season? Trust God for breakthrough. Pagtiwalaan mo ang Diyos. Are you limiting your vision? Enlarge your faith and expectation. Are you willing to stretch a step forward into God's increase? And are you afraid? Conquer your fear. Conquer your fear. And our final encouragement is this. God is getting ready to enlarge your life, enlarge your ministry, enlarge this church. A question, are you prepared? And do you want for that increase? Do you want God to use you for that increase? Ito, hindi nyo talaga. Si William Borden. Sino nakakilala kay William Borden? Wag yan. Wala na iba. Yan. Si William Borden ay anak ng mayamang pamilyang Borden. Siyempre, pamilya. Ano yan? May-ari ng large estate sa Amerika. Isa lang siya anak, tagapagmana. Pero noong 1904, at the age of 16, pagka-graduate niya sa high school, igaluan siya na magulang niya ng round trip ticket sa buong mundo. At habang na inagawa niya yung round trip ticket na yun, doon niya narinig ang panawagan ng Diyos sa niya. Para magsuko na kayang buhay. It was during the trip that he realized that God's purpose for his life and his vision for the future took a sharp turn. He accepted God's call to be a missionary. A little later, namatay yung tatay ni William. Kaya inaasahan, habang nasa college pa siya, inaasahan na kanyang mga magulang, magbabago na isip niya. Siya papalit na maghahanda na kanyang kayamanan. Pero sabi ni William Borden, pag-pray ko. At pagtapos siya mag-pray, sinulat niya sa flyleaf na kanyang Bible, no reserve. No reserve. So, nang siya gumraduate sa seminary, sabi na kanyang magulang, nakita niya magulang at mga mag-anak at kaibigan, ganito na lang, huwag ka nang pumunta sa China, plano sa China. Dito ka na lang mag-pastor. Ang maganda, dito ka na lang mag-pastor. Mag-pray na lang tayo na iba. At sila pupuntahin natin doon, susuportahan mo ba? Ganda ng suggestion. Sabi, pag-pray ko. Matapos siya mag-pray, sinulat niya sa Bible niya, no retreat. Wala nang atrasan. No retreat. Kung siya ay pumunta na sa China, bago siya pumunta sa China,
nag-ano mo na, stop over sa Cairo. Kasi, yung time na yun, marami pang Muslim sa China. Yun ang target niya. Sa Cairo, Muslim na. Pag-aaralan niya kung paano ma-reach the gospel ang mga Muslim sa China. Pero habang siya nandun sa Egypt, siya ay nagkaroon ng sakit. Kung saan, after 4 months, namatay si William Borden. Namatay siya. Ang pamilya, galit na galit. Hinayang na hinayang. Yung dinala sa Amerika, yung kanyang bangkay, nakalagay sa isang ataol. Nakita na yung Bible sa kanyang bibig na kanyang ahap-ahap. At nang buksan nila yung Bible, nakita niya yung kanyang sinulat. No reserve, no retreat, no sorry, bago siya mamatay. No regrets. Hello? Hindi mo pagsisisiyan pag tinugon mo ang tawag ng Diyos. Hindi mo pagsisiyan pag ikaw ay sumunod sa kanyang salita. Pero pag may tawag ka sa Diyos, may utos sa Diyos sa iyo, at tinanggihan mo, napakalaking pagsisisi ang iyong maranasan sa iyong buhay. Nawa, huwag maging huli ang pagsisisi natin. Tingin natin ang salita ng Diyos. God is getting ready to enlarge your life. Are you prepared for that increase? Ito po ang salita ng Diyos. Kaya po natin tumayo at tayo